Kailangan ko po na meron tayong mga kasama, meron tayong mga kakampi sa Senado. Ito na po ang tutulong sa atin sa Senado pagkatapos niyong ihalal sila bilang senador sa Mayo ng eleksyon natin. Tingnan po natin, alam niyo po, kung narinig niyo po naman sila, kilala naman ninyo na sila, nakita naman ninyo na sila magagaling po. Marami nang nagawa na itulong sa tao. Narinig naman po ninyo ang kanilang mga pinaplano. At ano pa ang kanilang nais gawin sa darating na panahon upang patuloy ang kanilang pagserbisyo sa publiko. Kaya naman po ay hindi lang ito kagaya ng mga kung minsan ay nagpapangako at hindi naman natutupad dahil meron months noon pa. Bas na ticket na lumalabas ngayon na para sa halalan sa Mayo. Ito na ang pinakamagagaling na aming makita, na aming magiging katulong, ating magiging kasama. Tignan po natin. Alam niyo po, 8 po sa kanila ay veterano na sa Senado. Ibig sabihin, sila ay naging senador na. Andiyan po, Senator Cayetano po, si Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Tolentino, at Senator Soto. Alam niyo po, si Senator Tito Soto, hindi lang po senador. Siya po ay naging Senate President. Ang pinaka-mabuti na gawin natin is moving forward. Hindi naman bumalik. Hindi na tayo pwedeng bumalik at bawiin yung boto natin. Pero moving forward, ano yung pwede natin gawin? Lagi kong sinasabi, unang-una, huwag ibenta ang boto. Sabihan nyo lahat ng mga kababayan ninyo sa Pilipinas, huwag nyo magpalit ang boto nyo for 3,000 pesos, 5,000 pesos. Pangalawa, exactly your question, ano ba ang nasabi noong politiko na tinupad niya o hindi niya tinupad? Kaya dapat tingnan natin ang kandidato, di ba? May chance tayo ngayon sa darating na eleksyon sa 2025. May chance tayo na tumingin at sabihin, ano ba ang, babalik-balik na lang ito sa opisina, ano ba ang kanyang pangako noon? At ano ba ang mga napako? Bagay pa ba siya? Dapat pa ba siyang ibalik sa pwesto? Kaya, yan ang kailangan natin gawin. At pangatlo, ang kailangan natin gawin ay, at sinasabi ko, wala sino man sa buong mundo ang makakakontra nito sa akin. Hindi dahil galing sa sikat na pamilya, hindi dahil galing sa politiko na pamilya, ay automatic na ang boto natin. Tingnan din natin kung ano ba ang kapasidad at abilidad ng kandidato. Hindi dahil anak ni Rodrigo Duterte yan ay automatic ang boto. Tingnan niyo din ako, ano ba ang magagawa niya bago ninyo ibigay ang boto ninyo? That is the way to end political dynasties. Yes! Follow-up question ang kailangan natin gawin moving forward. Gusto ko man na gumawa tayo ng time machine. Kini ha, tinuod lang.